Magluluto tayo ng ano mong tawag? Sinampalukan na manok. Hindi ko pala na-on yung video kanina, pero ginisa ko yung luya, sibuyas at kamatis, and then pinatong ang chicken. Ayan, medyo naglalabas na siya ng sarili niyang juices, kaya hayaan muna natin siya. Timplahan na natin siya ng patis. Ano ba? Makita. 1 tablespoon ng patis lang. Madaling i-adjust ang alat kaysa sa maalat na hahabulin. Halo-haluin lang ng konti para hindi dumikit sa ilalim. At ang hirap ng isang kamay mong nagbibideo habang isang kamay mong nagluluto. Ayan. Ay, kalabaw. Tumagilid ang kaldero. Ayan. Lalagyan na po muna natin siya ng sabaw. Ayan. Pantay lang muna ang sabaw. Pagka nakita natin na medyo, kasi lalagyan pa natin siya mamaya ng gulay. So, ang gulay ay lalabas pa rin yan ng sarili niyang tubig. Tsaka na lang natin i-adjust ang sabaw. Okay? So, bigyan muna natin siya ng katahimikan na kumulo dyan. Pagkakulo niyan, pwede na natin ilagay yung sampalok na fresh at ang mga gulay. We'll be back! Yan, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung fresh na sampalok. Like that. Hindi ko muna isasama yung mga gulay kasi gusto ko to, pagka malambot na siya, hahanguin ko siya tapos dudurugin ko siya sa isang lalagyan. Tapos yun talagang extract lang niya yung isasama ko para medyo makinis yung magiging sabaw natin mamaya. Bilang stove, alam nyo kung ano ba yung niluluto ko na yan. Pagkain niya ng mga dogs ko. Sama ang chicken neck at saka ang chicken liver. Dahil kumukulo na siya, hahanguin ko na tong mga liver. Kasi madali lang namang maluto iyan. At saka pag pinagtagal mo ng luto iyan, magiging matigas, hindi magandang durugin sa pagkain ng mga dogs. Kaya yan. Tapos yung mga natitira dyan na chicken neck ay continuous na pakukuluan sa mahinang apoy lang hanggang sa lumambot siya at madali ring madudurog. Siyempre yung kanyang tawag nito, yung kanyang mga buto, hindi madudurog yan, pero at least yung laman tsaka yung balat madaling ihalo sa kanilang pagkain. Okay, init. Sige na, mamaya na ulit. Ayan, hininaan ko yung apoy kasi nga na-reach na niya yung boiling point niya. Kaya kailangan hinaan na siya. Unless mauubos yung sabaw na nilagay mo dyan. At dahil putok na nga po, pumutok na ang ating pumutok na ang ating sampalok. Hanguin na muna natin siya. Para pipigain natin siya, kukunin ng kanyang, ano ba yan? May fog. Ayan, yan. Kukunin na natin siya para kuhanan ng sarili niyang asim. May asim yan. Kasi ganito, ganyang kakanipis ang mga sampalok na lumalabas sa market ngayon, hindi yung malalaki. Feeling ko naman mas gusto ko to kasi parang mas siya. Minsan kasi pag yung malalaki, mabili mo, pag pipigain mo na, na pala siya, hinog na pala siya. So, imbis na maasim ang sinigang mo, may kasamang tamis. Yan. So, ubos na ang kanyang sampalok at this point, ilagay na natin ang kangkong. Yan, lagay mo lang yan dyan. Don't worry na hindi pa malambot yung chicken kasi sabay-sabay na magsisipaglambutan yan dyan. O, diba? Nung nailagay yung kangkong,
dumami yung sabaw niya. And this time, lalagyan na natin yung kinatas natin na sampalok. At dahil isa lang ang kamay natin, patong-patong na lang yan dyan. Sana makaasim ka. Good luck sa'yo. Ganyan. Ayan. At dahil may kateks, nalabog ang kangkong. Pero okay lang. Lagay na ang okra. Ang cute ng mga okra ko. Ang cute ng mga okra maliliit. Kaya hindi ko na siya hiniwa. At nakalimutan ko yung panghalo ko doon sa labas. Kasabay ng okra, ilagay na natin ang yan. Ang tawag dyan. Sandali nga, kukunin ko yung panghalo ko. Ayan, may panghalo na tayo. Ilubog lang natin yan dyan. Gaya ng sabi ko kanina, pantay lang naman ang tawag nito, pantay lang naman ang tubig. Ay, lumipad sa mga sangkap. Para hindi masyadong, baka kasi hindi lumasa yung ating pampaasim. Wala akong binili na sampalok powder kasi nag-rely lang ako sa mga fresh na ingredients. So, ayan. I guess pag pwede nang takpan to, nagko-continuous cooking na lang siya para sa okra. Ayoko naman ng okra na masyadong malapot. Kaya, ayan. There you go. Our sinampalukan na manok.